Alam mo bang kahit sikat na personalidad nabibiktima ng scams? Si Pokwang mismo, nawala ng 85,000 sa kanyang GCash account. Sabi niya, halos 30 unknown numbers ang biglang nakatanggap ng pera niya sa isang iglap. Ang sakit sa bulsa, di ba? Lahat tayo gumagamit ng GCash kasi ito ang Jabula One mobile wallet sa Pilipinas. Pero ang tanong, sino nga ba ang may-ari ng GCash? Ang GCash ay pagmamay-ari ng Mint, isang fintech company na hawak ng Globe, Ayala Corporation at Ant Group ng Alibaba. At ang CEO nito ay si Martha Sazon na namamahala sa pagpapalawak at seguridad ng platform. Pero alam mo bang bilyon-bilyong piso ang kita ng GCash? Paano? Ganito sila kumikita. May cash-in at cash-out fees at kapag nag-bank transfer ka via InstaPay, may P15 fee per transaction. Kung 1M users ang mag-transfer araw-araw, ang GCash ay meron agad 15 minimis. Bawat bayad mo gamit ang GCash QR, may 1.5%, 2% fee na kinakaltas sa tindahan. Kung ang isang negosyo ay kumita ng P100,000, nasa peso di tisenda. P2,000 ang napupunta sa GCash. Kapag umutang ka sa GCredit, may 3 to 5% monthly interest. So kung may 10,000 utang ka, maaaring maging 11,000 ang bayad mo sa loob lang ng isang buwan. Noong 2021, kumita ang GCash ng 19 billion pesos. Pero hindi lang pera ang habol ng GCash, may maganda rin silang mga programa tulad ng G-Forest. Sa G-Forest, pwede kang mag-ipon ng green energy sa paggamit ng GCash at kapag may sapat kang points, makakapagtanim ka ng totoong puno sa Pilipinas. Nakakatulong ito sa reforestation at pangangalaga ng kalikasan, kaya kung GCash user ka, try mo na to.